Palagi ako nabubuli nung bata pa ako dahil nakatabingi po ang aking ulo at sinasabihan nila ako na bakit pa daw ako nabuhay, mukha naman daw akong zombie. Noong nasa elementary pa lang ako ay iniiwasan na ako ng mga kaklase ko, pinagtatawanan nila ako at binubuli. Hirap na rin ako sa pambubuli ng mga tao sa akin, pinipigilan ko na lang umiyak dahil ayaw kong magsumbong kay mama. Hindi ko rin kasi kayang magsabi kay mama dahil baka sisihin niya lang ang sarili niya na ipinanganak niya akong ganito at wala akong kaibigan maski isa. Kaya wala akong mapagsabihan kahit isa dahil walang may gusto na kumaibigan sa akin. Akala kasi nila may sakit ako kaya nasasaktan po ako ng sobra. Sa tuwing naririnig ko ang sinasabi ng mga kakilala ko na sayang daw ang ganda ko dahil hindi naman pantay ang aking mukha, mas lalo ako napupursiging makapagtapos. Dahil hindi naman sa pagyayabang, simula nung nasa elementary ay palagi akong nasa top honor, medyo naiilang lang talaga ako sa mga taong nangungutya sa akin. Nagpasalamat pa nga ako nung pandemic dahil wala talagang klase, nahimasmasa na po ako dahil hindi na nila ako aasarin. Nakakulong lang ako maghapon sa bahay hanggang sa noong nagkaroon na ng face-to-face. Pasalamat pa rin ako dahil nauso ang face mask. Kaya hindi na gaanong halata na hindi pantay ang mukha ko pero nabubuli pa rin ako. Pero hindi naman ako palaging malungkot dahil ito na ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend at siya po si Ken. Nakilala ko siya sa paglalaro ng games dahil palagi kaming nagduduo sa ML at pati na rin sa COD. Masaya naman kaming dalawa at lahat ng problema ko ay naiintindihan niya pero ayokong aminin sa kanya na sobrang mahal ko siya. Nagulat kasi ako nang malaman ko na taga dito lang pala siya malapit sa amin kaya tinatanong niya ako kung bakit hindi pa raw kami magkita. Magkalapit lang naman daw ang aming lugar kaya gusto niya na magkita kami. Pumayag naman po ako kinabukasan. Sinabi niya sa akin na magkita kami sa park kaya naghintay ako doon hanggang sa dumating siya pero hindi pa siya nakakalapit ay iniwanan niya na agad ako. Nakita ko na nilalayuan niya agad ako, umuwi po siya at iniwanan niya akong mag-isa sa park kaya umiyak ako sa sobrang sakit. Kaya pag uwi ko sa bahay ay nag-open ako ng FB at binlock ko si Ken sa lahat ng online account ko. Siya kasi ang unang boyfriend ko at siya din ang unang dahilan kung bakit nasaktan ako ng dahil sa pag-ibig. Gusto ko na sanang sumuko dahil hindi ko pa rin magawang magtanong kay mama kung bakit ako ganito, naiinggit ako sa ibang tao na pantay ang mga mukha nila. Bakit parang perpekto ang iba, bakit parang walang mali sa kanila, nakakapagod na Ate Charis. Kaya lahat ng hinanakit ko ay binuhos ko na lang sa pag-aaral, mas pinabuti ko po ang aking pag-aaral. At habang nag-aaral ako, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagpa-opera, ipinantay po nila ang aking mukha. 2 buwan pa ang nakalipas bago ko talaga nakita ang totoong resulta kaya nang makita ko na sobrang ganda ko, mas lalo ako natutong mag-ayos. Nagulat din ang mga taong nambubuli sa akin dahil sobrang ganda ko na daw, sobra daw ang naging glow up ko. Hanggang sa nabalitaan ni Ken at nag-chat sa akin, nag-sorry siya sa lahat ng mga nagawa niyang mali, gusto niyang bumalik pero tinanggihan ko na. Magpa-focus muna ako sa pag-aaral ko ngayon, hindi na ako nahihiya, tumaas po ang tiwala ko sa sarili sa araw-araw kaya maraming salamat sa mga magulang ko. Sisiguraduhin kong makakabawi ako sa kabutihan nila kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral kaya hanggang dito na lang Ate Charis.